We thank you for you are our infinite source of peace, love, and wisdom. We know that your Holy Spirit guides and directs us, your love enfolds us, and your light illuminates us. Lord, we entrust to you everything in our lives, in spite of the challenges that we are facing in our society today, especially during this pandemic. We remain steadfast to cling to your word because we believe that you will always make a way for us. As we start to do our job for this week, we always pray for your guidance and direction. We seek you, Lord God, not only in moments of great difficulty and in danger, but in every second of our lives. Lord, we pray for our leaders, from the president down to the lowest position in the government, much more our Honorable Mayor, Loretta S. Amante. Grant them with your heavenly wisdom, help them to lead and govern with integrity, and always give them the strength to do what is right for the benefit of everyone. As employees of the government, we likewise pray for your guidance and direction. Guide us in the work we do, that we may do it not for self alone, but for the common good. Teach us always to perform our job faithfully and diligently, so that we will always be a blessing and a source of inspiration to our co-employees, especially to the people who need our services. Guide us always the strength to do, patience to bear, and let our courage never fail. All this we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Oh,
Secretary Josephine Evangelista Dixon. Barangay Secretary Jacqueline Herrera Pantanosa. Barangay Secretary Brunella Colocado. SA Chairman J.B. Balitaan. At Barangay Secretary Ramon Magdame Geron. Ngayon po naman ay uranin mo na yung certificate of recognition. Hereby awarded to Barangay 2E, headed by Chairman Rodney Sailon Manalo. Drug-cleared Barangay, Barangay 2D, headed by Chairman Salvador Granada. Next, Barangay 6B, headed by Chairman Bernard Gignante. Barangay 5B, headed by Chairwoman Susan Briones. Siyempre, wala na BGMP, lahat ng may problema, kulong ng kulong. Barangay 6D, headed by Next, Barangay Bautista, headed by Chairman Lamberto Herrera. Awarded to Barangay San Isidro, headed by Chairwoman Martin Kinsu Alcanta. Next, Barangay San Lorenzo, headed by Chairman Ronaldo Flores. And last but not the least, Barangay Solidar, headed by Chairwoman Teresa Gonzalez. Maraming pong salamat.
Alexis Papico, Konsehal Jack Calatrava, Konsehal Buhay Espiritu, Konsehal Jojo Biglete, at siyempre ang mga mamayan po, ito Konsehal Manangget, walang si Konsehala Carmela Acevedo, nandito po ang ating NPA President, si Pamela Cappuccino, at siyempre sa ating mga department head, palakpakan din po natin. Sa ating mga kasamahan po sa media, narito din po. At ang ating PNP sa pangunguna ni Chief Elmabao. Kinokongres din po natin ang ating mga barangay secretary, palakpakan din po natin. At sa inyo po lahat, again, sa po magpalang araw. Tunay nga po kapag may tiyaga, kapag handa, at kapag sama-samang determinasyon, iisa po ang resulta. Ang resulta ay tagumpay. Kung kaya nga po ito nabanggit, ito nagdandaang taon, talaga naman po marami po pagsubok ang dinaanan, hindi na po nalusot na San Pablo, malabay po ay ang bansang Pilipinas. Tulad nga po ng pinasok tayo ng pandemya, pero handa pa rin po ang lungsod ng San Pablo kahit anumang po problema o suliranin ang dinadaanan natin. Kung kaya nga po, nang dumating nga itong pandemya ito, alam naman po natin ang dapat natin gawin. Siyempre sa pangunguna ng ating buting Mayor Loreto Belamante, kasama sa Sangguniang Palunsod, ang LGU na San Pablo, ay nakapagbigay din po tayo ng mga iba't ibang ayuda para sa ating mga kababayan kasama ang ating mga barangay officials. At siyempre, nang idineklara na po itong community quarantine o tinatawag natin ECQ, naging ready din po tayo dahil nagtagumpay din tayo dahil nalaman natin kung sino-sino ang mga affected ditong COVID na ito. Nagkaroon po tayo ng mga test kits, napaswab po natin ang ating mamamayan. Ngayon po, may tuturin pong isang tunay na tagumpay itong araw na ito. Tagumpay dahil po, nandito po nadagdagan na naman ang mga drug-free barangay dito sa lungsod ng San Pablo kung kayo para pakapulit natin. Ito pong mga barangay na ito. Sampu ito, napapangkitin ko ulit. Hindi ako Sangguniang Palunsod, papangkitin ko ulit. Dinanggit sa akin ni Konsehal Buhay Espiritu, pakipangkit ulit itong mga barangay ito na maramdaman ang appreciation ng ating mga sanggunian kung gano'n tayo nagkagalat at meron tayo mga ganitong barangay na pagsisimulan pa ng kadagdagan ng mga drug-free barangay. Ang barangay, palakpakan po natin ang Barangay Tuti sa pangunguna ni Chairman Guevara, Barangay Tuti sa pangunguna ni Chairman Manalo, Barangay 5B sa pangunguna ni Kapitan Briones, Barangay 6B sa pangunguna ni Ler Abiante, sa pangunguna at sa Barangay 60 sa pangunguna ni Kapitana Mendoza, at Barangay Bautista sa pangunguna ni Chairman Herrera, at Barangay San Isidro sa pangunguna ng Mutian ng Masa, si Kapitana Jasmine Alcantara, at siyempre sa Barangay San Lorenzo sa pangunguna ni Chairman Flores, Barangay Solidad sa pangunguna ni Kapitana Teresa Gonzales. Sa dadating kong panahon, ang ating pong lungsod, talaga pong kapit kami lang po tayo, talaga pong alam po natin na magiging drug-free city rin. Sa ating pong pagkakaisa, at ayan po, nasisimula na po, dadagdagan na po ang ating mga barangay, darating din po tayo doon. Lahat po tayo magtulungan, makipag-coordinate po tayo sa kinauulang, makipag-coordinate po tayo sa PNP, sa pangunguna ni Chief Elmabao. At sa ganoon, mapuksan naman itong illegal na droga. Lahat na po ay ginagawa natin para po sa kapakanan at sa kinabukasan ng ating kabataan. Pinaabot din po ng ating puting city admin
sila po yung nagko-consolidate ng mga information kung ito bang dato ng barangay na to ay talagang tunay na transcript barangay. At mula doon, talagang biro pinagkahanan ng ating pong mga barangay officials, ng ating mga barangay chairman, ng ating mga secretary. Dahil ito po ay hindi lang basta dokumento, ito po ay parang thesis na sila po ay pinapastigo, ini-interview ng ating pong regional director ng PIDEA. At kaya nga po, sabi ko talagang ito mga barangay officials na to, ito yung mga barangay officials na talagang hindi matatawagan ng kanilang panahon, ang kanilang dedikasyon upang matugunan ang mga programa ng ating national na pamahalaan at hindi ng ating local government. Sa kabila po ng pandemya na kinakaharap po natin, samot-saming mga issues na kinakailangan tugunan ng bawat opisyalis, subalit hindi mo nila nakakalitaan na ipatupad, isumbong sa ating kapulisan kung sino man ang lumalabang sa kanilang mga nakasapat. Lalo higit kung ito ay gumagamit at nagtitinda ng illegal na droga. Sa kabila ng kahit na buhay ang kanilang nakataya, kahit na yung iba nakakagalit ang kanilang mga kapitbahay, kanilang kamag-anak, pero para sa kanila, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kaya sa mga barangay officials na ito ngayon, sa bahagi ng inyong lingkod, kasama si Congressman Sol, kasama ng Panunsol, kami po ay sumasaludo sa inyo. Kaya palakpakan po natin ang ating official na barangay. Pero yan po ay dapat supposedly, yan po ay posting barangay. Kaya lang yung limang barangay, may mga kulang ng mga dokumento na kinakailangan isabit. Kaya hopefully, doon po sa second na adjudication board, baka doon, makasama na uli yung limang pang barangay na hindi nakasama ngayong panahon ito. At gayon din ay talaga naman nag-umapaw talaga ang biyaya sa ating lungsod. Dahil alam naman po natin na ang mga dumating ng mga bakuna ay ito po yung mga donasyon sa ating pong bansa. Talagang limitado ang bakuna na dumating sa ating bansa. Hindi pa dumadating yung binili talaga ng ating gobyerno, ng ating lokal na pamahalaan. Ang dumating pa lamang talaga yung mga donasyon mula po sa China at hindi po tayo nagkakamali yung AstraZeneca mula yata yan sa UN at ang yung nagkakamali. Wala sa ayan, COVAX facility. At sa awa po ng Diyos ay dahil sa paghahanda po ng lungsod ng San Pablo, tayo po ay agad nung nakita po natin na malapit na dumating ito po mga naturang bakunang ito, agad-agad ay tayo po ay nag-purchase agad ng mga refrigerators. So, ang naging basis ng ating national government kung sino mo nabibigyan ay siyempre kung sino yung handa. Kung sino yung kompleto ang pasilidad. At sa awa po ng Diyos, nung binili mo natin limang refrigerator para po sa bakuna, ito po ay ipinamigay po natin. Dito po sa PPL, yung isa sa District Hospital, yung isa naman po sa Community General Hospital, yung isa sa Medical, yung isa po ay nilalagay po natin sa Central Gym at yung isa po ay San Pablo General Hospital. At kung kaya nga, nakita na rin po nung nakarang linggo na agad ay pinadala agad ang lungsod ng San Pablo ng Sinovac. Pero syempre,
At syempre po, ang priority po niya ay po ating po mga health frontliners. So kaya nga po, ang San Pablo General Hospital at Tulong na Bakuna, I think, ngayong umaga po ito, ay i-disseminate na rin po ito sa mga pribadong hospital kagaya ng community at kagaya rin mo na San Pablo Medical Hospital. Upang na ang ating mga health frontliners na talagang oras-oras, araw-araw, talagang kung sa gera, sila yung nasa unahan. Sila yung bumabangga sa COVID na itong kalaban na ito, mas matindi pa nga sa gera. Dahil sa gera, nakikita mo ang iyong kalaban. Pero itong mga health frontliners na ito, yung kanilang kalaban, hindi mo nila nakikita. Kaya marapat lamang na unahin sila, marapat lamang na talagang bigyan ng prioridad ang ating mga health frontliner. At kaya nga po, sa bahagi din po ng inilingkod, pinarating po natin sa ating nasyonal na pamahalaan at nalutigit sa ating minamahal ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtulong at pagprioridad po ang lungsod ng San Pablo. Kaya ngayon din, muli, mabalikan ko po ito po mga dating barangay. Alam po ninyo, nung nakaraang taon, ako po ay nag-announce na bibigyan po natin ng insentibo ang mga magiging drug-free barangay. Yung kaya nga po, ang lahat po ng mga nasa bayan